kung ang kanagahan ay naiipon at naibebenta. Bilyonaryo ngayon itong si Daryl Yap. Sa dami ng talagang grabe yung sumugod sa kanya. Inupakan siya ng todo. January 9 ng umaga, nagsadya na sa Muntinlupa Hall of Justice si Marvic Castelo Soto para formal na kasuhan si Daryl Ray Spike Yap. Sinampahan ng 19 counts of cyber libel ni Bossing Vic Soto ang ayon sa kanya'y irresponsableng direktor na si Daryl Yap. Ito ang kwento. Si Barbie daw ay hindi matatanggap ng pamilya ni David Licauco dahil hindi raw tanggap ng Chinese family ang isang Pilipinang tulad ni Barbie. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Ito po ay inyong request. Gusto nyo uling marinig. Heto naman po kaming tatlo. Ang mga gamot na hindi nyo mabibili sa butika na nakapagpapalimot sa inyo sa problema at melangkolya. Ganon, Romel, ang gusto nilang marinig. At gusto rin nilang marinig ang totoo at dire-diretsong sunod-sunod na kwento tungkol sa mga paborito niyong kwento. Naku, tuloy-tuloy. Oo, di ba? Tuloy-tuloy. Naku, ano kaya masasabi niya? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, kung ano mo yung mga kwento, dadalhin namin kayo sa Cloud9 para mas maganda doon. Ang mga intriga ng mga artista. Antipolo. Inuman naman pala yun. Doon pala kami dadalhin. Samantalang girl na girl ka dyan sa suot mo. Flower. Bakit ito ang napili mong disenyo? Ito yung dinala ng ng stylist niya, yung nagdadala sa bahay niya. Ang sabi niya, ang tawag niya daw doon, yun daw ang kanyang, hindi stylist eh. Ano nga yun? Yung mga artista, ano tawag pagka meron mga nag-aalaga sa kanila. Anong glam team? Ay, sosyal! May glam team ka? Oo, yung nagdadala dito ba? Okay. Ay nako, basta simula pa lamang po ito mga kachika, sigurado yan sa kabuuan mag-e-enjoy kayong muli sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Salamat po. Ayan, hindi pa rin po namamatay ang inyong inis. Hindi pa rin natatapos ang inyong galit kay Daryl Yap hanggang ngayon. Oo. Siguro mahihirapan itong tanggalin kasi naging negative ang dating niya sa mga tao. Hindi nga ba nababasa natin at ako mismo naniniwala ako na kung ang kanagahan ay naiipon at naibebenta, bilyonaryo ngayon itong si Daryl Yap. Sa dami ng talagang grabe yung sumugod sa kanya. Inupakan siya ng todo. Siguro hindi niya ina-expect to. Kasi dahil lahat ng mga palabas niya dapat kinakagat eh. He got away with it. Pero ito, particular na ito lang, na parang nahirapan siya, parang, sa Dabarkads pa lang sinuhod siya talaga ng Dabarkads sa sobrang pagmamahal sa Tito Vic and Joey, lalo na sa kanyang pinalabas na nakakahiya na si Bossing Vic Soto. Teaser. Diba? Yun. Yung sa kanyang clickbait. Akala niya siguro dito makakuha siya ng simpatiya sa mga tao. Ay, hindi niya alam lalo siyang dinumog at inupakan siya. Totoo. Para siyang ibiniti ng patiwarik sa langgaman. Yun ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung nakakatulog siya kapag nababasa niya yung mga bashing na yan. Diba? At saka hindi lang yung mga nagko-comment na buwabanat sa kanya. Yung mga pumunting tao at may mga kilalang mga vlogger, mga abogado, mga announcer, kilala sa lipunan. Ang mali lang niya, sinasagot niya ng patagilid. Kunwari, si Igan, si Arnold Clavio, nagsabi si Arnold na bakit ganun kapag may matinding problema ang ating bayan, ipinapasok ko yung mga ganyang issue, diba? Na kapos naman, kumbaga, sa resibo at katotohanan. Ano ang sabi niya? Huwag mo akong lecturean. Diba? Hindi ko nga ginagalaw yung kwento mo kay Sara Malabagan. Diba? Kay Sarsi Emanuel. Nagsalita si Sarsi na walang katotohanan. Hindi ko naman dinadamay pati pagdudroga nyo. Bakit ganun? Bakit yung si Coca Nicolas, diba? Hindi naman daw ka-close. Di kanya kaibigan, mga ganyan. Napaka-personal niya pag at saka hindi niya sinasagot sa punto na dapat niyang harapin. Tama. Ang ginagawa niya ay diversionary tactics.
putik. Oo. Paikot-ikot. Eto pa, isang malaking ano sa akin. Akala ko talaga, matangkad si Daryl Yap. Ay, hindi. Maliit lang Wala. siya. Para lang siya yung kaibigan mo si Mo Twister. Ganun lang. Ano? Kaibigan kong si Mo Twister. Ibigan mo ba yun? Ano to? Yan, magkasinlaki lang sila. Oo, wag ka ganun na siya. Kaya pala Magka-height lang. tinatawag siyang gasolito, no? Oo. Ano nga yun? Kulkat. Kulkat. Kulang sa sukat. Ang tawag nila kay Daryl Yap ngayon, kulkat. Kulang sa sukat. Yun ang sabi. Hindi niya inakala ito. Hindi niya inakala na napakarami pala. Milyon-milyon pala ang mga kababayan nating nagmamahal sa Tito Vic and Joey. At lalo na kay Bossing Vic Soto na nakasimpatya dahil doon sa ginawa niyang clickbait na yan. Gumagawa rin po kami ng clickbait para mapansin yung aming mga tema at yung aming mga kwento. Pero hindi po kami nananagasa na tulad ng ginawa niya. Inilagay niya sa isang kahiya-hiya at kasuklam-suklam na estado si Bossing Vic Soto sa ginawa niya. Kaya yung maraming nagmamahal talagang umalma. At eto na, lumalabas ngayon, dream sequence lang daw ito. Ay. Tapos daw, sabi nga niya doon sa text niya sa akin, ang pelikula ang magpapaliwanag kung ano talaga yung nangyari. Ano to? Kinlickbait mo si Bossing Vic Soto na sabi mo ay nag-RAPE kay Pepsi Paloma. Pagkatapos may whitewashing ka sa dulo. Kahit paanong whitewashing ang gawin mo sa bandang dulo. At sabihin pa ng pamilya ni Pepsi Paloma na hindi totoo ang kwentong ito at walang kinalaman ang Tito Vic and Joey dito. Nauna na ang pambabastos mo ay Bossing Vic Soto at sa TVJ. Oo, yung mabilis ang husgahan. Ito yun di ba? Yung immediate na pagkarinig mo, ay, ayun na. isip ka agad, ay, bakit ganon? Kaya ang iniisip ng marami ngayon, sumobra tong direktor na to Sumobra to. Lumobo ang ulo. Pumunta agad ang hangin dahil doon sa Made in Malacanang niya na lahat yun palampas ng Pilipino yon. Pero this time ay iba. Iba talaga ang bumuwelta sa kanya, no? Naging back to you. Naging back to you talaga, oo. Tama. Hindi ko alam kung paano niyan tinatanggap ito ngayon, kung nakakatulog ba siya ng mahimbing. Sabi ko nga, tayo talaga, kahit tayong tatlo, dapat nananalamin tayo. Paminsan-minsan, para yung konsensya natin, nakakausap natin, masaya ba tayo sa ating ginagawa? Wala ba tayong nasaktan sa ating ginawa? Correct. Ganon. At saka lagi tayo, di ba? Sa 10 nagsasalita, dapat may pinipili ka doon na baka nga. Di ba? Oo nga. Ano, may titignan mo rin yun, hindi lang porket Babalansin. babalansin. Oo nga, sa siya, merong dalawa, hindi ba? Baka, sandali nga, tingnan ko ano ba yung pinaglalaban. Ay, oo nga, baka sumobra ako sa ganito. At saka eto, meron pa siyang ikinakalat ngayon na magkaibigan daw sila ni MTRCB Chairman Lala Soto. Never pa pala siyang nakakaharap ni Lala. Never pa silang magkakilala. At yung daw script nitong kanyang, itong pelikulang ito. Oo. Ipinadala daw niya kay Tito Sen yung script nito. Pinadala daw niya. Ipinadala mo. Sumang-ayon ba? Binalikan ka ba? Huwag mong palusutin yan. Huwag mong gamiting kalakal sa pagpapalusot mo yung ipinadala mo yung script. Magkaibigan kayo ni Chairman Lala Soto. At kung ano-ano pa. Basta ang totoo dito, nang bastos ka. Tama. Nakasakit. Nakapanakit ka. Alam mo, hindi ko maintindihan dito si Direk Daryl Yap. Anong gusto niya ba? Maging magaling na direktor, maging controversial siya, o magaling siya na mag-research? Alisin mo yung una, yung maging magaling siyang na direktor. Hindi siya maihahanay sa mga pangalan. Babanggitin natin. Controversial na direktor. Pwede. Controversial. Dahil dyan naman nananalaytay naman sa dugo niya, yung kagustuhan niya, nag-enjoy ata siya sa pagiging controversial. Oo, ang sabi nga, dead man lang to siya. Wala siyang pake. Kahit na di ba? Yun nga yung parang... So, ibig sabihin, ito talaga yung kinaliligayan niya. Gagawin niya. Wala siyang pakialam. Basta ginawa niya yung gusto niyang gawin. Maling-mali. Ikaw ay nabubuhay sa isang industriya. Ang dami-daming taong umiikot dito sa mundo ng pelikula at ng telebisyon. Pero ito ay gagawin mo. Ano ang akala mo? Kaya mong isahan ang bawat tao at kaya mong paikutan at kaya mong bastusin ng kahit sino. Maling-mali yun. Walang elevator to success. Diba? Pero kung babalikan natin, nagsisimula siya, ganyan talaga mga
mga pelikula Ganyan, yan, diba? Mga controversial, lahat controversial. Kaya nga, yun na yun nakasanayan Yun niya. yung nakasanayan niya. Pero dito siya sumalto, di ba? Ayun, Dahil meron siya talagang sinaktan ng todo-todo. Dito siya sumalto. Tsaka yung sinaktan niya pa kasi mahal ng masa. Oo, totoo Tama. yun. Mahal na mahal ng publiko. Si Bossing Vic Soto. Hindi ipaaalam sa iyo ng mga tao na sinaktan mo kung gaano kasakit para sa kanila ang ginawa mong clickbait na yan. May mga pamilya sila, may mga anak. Anong gusto mo? Ibuli ang mga anak ni Bossing Vic Soto dahil sa ginawa mo. Hindi tama. Kung para sa iyo ay tama ang ginawa mo, hindi na namin alam kung ano ang mali. Di ba? Correct. Kung yan ay tama sa iyo, ano ba ang mali? Oo. Di ba? At kung mali ito sa amin, hindi mo na rin alam kung ano ba ang tama. Nagtagumpay siya sa pakay niya na pag-usapan lahat. Pero yung hindi niya na-anticipate na yung bunga ng pag-uusap ng mga tao. Repercussion. Yun. Yung balik sa kanya. At saka hindi niya alam dito, pagka umano siya, kasama na dito yung buong katauhan, di ba? Sa pagkukomment, lahat kasama na sila dito. Hindi ibig sabihin Hindi na niya to inaasahan. Hindi niya inaasahan. Akala niya parang made in Malacanang ito na dalawang grupo lang naglalaban. Di ba? Hindi niya alam talaga na si Bossing Vic Soto ay ipagtatanggol ng ganito katindi at ang Tito Vic and Joey ay talagang haharangan talaga ng publiko para wag siyang magtagumpay na palabasin na masama ang mga tao ito. Wala naman daw siyang sinasabing masama. Wala raw naman siyang sinasabi at pinagbibintangan. Bakit mo inilabas yung clickbait? Ano ang hangarin mo? Anong adhikain mo? At ano ang motibo mo? At sino ang producer mo? Yun lang yun. Tandang pananong hanggang ngayon, sino producer? Maraming nagtatanong, sobrang marami. Ang dami-dami mga pangalan naglalabasan na siguro ganito yan, ganyan. Ang dami na pahaba na Kasi diretso siya sinabihan ni Boss Vic Del Rosario. Humanap ka ng producer mo, ibang producer mo, hindi namin gagawin ito. Kasi yung pagpapahalaga naman sa pagkakaibigan, alam mo ba na nagtayo pa pala ng bagong recording studio ngayon si Tito Sen, si dating Senate President Tito Soto at saka si Boss Vic Del Rosario. Na sila ang magkasosyo. Paano tatanggapin ni Boss Vic itong pelikulang ito at kakalakalin ang kanyang kumpanya sa paglalabas ng isang pelikulang ewan? Di ba? Maling-mali. Napakahirap na pinasang ito ni Direk Daryl ngayon. Tuloy ngayon, pinepersonal ka ng publiko. O tinatawag ka ng gasolito. Wala na, hindi na natin mapipigilan yan kasi galit na sila eh. Di ba, pag galit ka kung ano na lang na basta magalit, baka ganti ka man lang kahit papaano. Pero alam mo, sa ganitong sinasabi natin at sa mga bira na pinapaabot sa kanya ng ating mga kababayan, malay natin, baka napakahimbing matulog nitong si Daryl Yap. Baka tuwan-tuwa siya sa mga nagaganap na ito. Sabi nga sa ulat, di ba, Nay, dead man lang siya. Wala siyang... Ay nga pala, kinausap ko si Mamo. Oo, yung unang sabi ni Mamo. Sabi ko, ano nangyari? Kamusta si Direk Daryl? Binasahan. Binasahan siya. Pinabasahan ko siya. Wala, dead man siya. Wala siyang wala siyang pinagsisisihan, kundi kung anong gusto niyang gawin, bahala ka kahit maraming magalit sa kanya, basta gusto niyang gawin to, wala na siyang pakialam. Alam mo, napakahirap na ispilengin ang kapalaran. Yung ginawa mo kahapon, maaari kang singilin ngayon. At kung hindi ka siningil ngayon, sisingilin ka bukas. Yun. Ano ang maipagmamalaki mo kapag naalala ng mga tao na ganito ang ginagawa mo, na pananapak at pangwawasak sa pagkatao ng kapwa mo? Yun ang napakahirap na sagutin. Sino pa ang magtitiwala sa'yo? Diba? Di ba may may tawag na tao na ganyan na yung pag gumawa siya, gusto niya pag-usapan siya, magiging controversial siya. Yun na nga yun eh. Parang, kumbaga... Di ba parang KSP siya, di ba? Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Gusto niya kulang sa sukat. Ay, ayun na. Siguro yung pangalawa doon Yung pangalawa doon, Diba? kulang sa sukat. January 9 ng umaga, nagsadya na sa Muntinlupa Hall of Justice si Marvic Castelo Soto para formal na kasuhan si Daryl Ray Spike Yap. Sinampahan ng 19 counts of cyber libel ni Bossing Vic Soto ang ayon sa kanya'y irresponsableng direktor na si Daryl Yap. Kakambal ng cyber libel ang ifinail niyang petition for issuance of writ of habeas data na kinatigan naman agad ng korte. Naglabas ng order ang husgado na i-take down o burahin tanggalin ni Daryl Yap ang malisyosong trailer ng pelikula kung saan tahasang binanggit sa eksena ang pangalan ni Vic Soto bilang ng namayapang personalidad na si Pepsi Paloma.
20 milyong piso ang hinihingi ng nagsakdal para sa moral damages. At 15 milyong piso naman para sa exemplary damages kay Daryl Yap. Nakakaano siya. At saka tuwa yan, nabibigyan natin dyan ng airtime. Tama. Kaya tama na. Kantahan mo na lang. Naku, hindi kakantahan ko lang siya ng Ano yun? Ano yan? Whose umbrella? Umbrella! Walang lyrics. Kasi naiinis siya. Kaya yung na lang siya diba? Umbrella. parang asong nabasa na gusto pumasok sa bahay para magpatuyo. Pero itinaboy. Oo. Ayan, ako dito na po tayo sa mas kapaki-pakinabang at makabuluhan na kwento tungkol kay Barbie Forteza. Ano naman to? Kwento rin to, Oo, iba rin kwento to. Hindi ba, break na rin si David Licauco as ang kanyang girlfriend. Yes. Tapos nag-break nga si Barbie Forteza at saka si Jack Roberto. Ano ang pangalan ng halantambalan? Ni Barbie at yung ni Jack? Alam Alam na namin, yung kay, yung Barda. kay Barbie, Barda. Yung sa isa. kanila lang, board yan. Board yan. Jack B! Jack B. Big Jack. Wag naman yung bijak, baka madulas ka. Dito mo makikita na talagang yung datingan, Barda talaga ang kilala. Kasi si Wendell nga, reporter na, hindi niya alam na gano'n Jack diba? B. Anong bijak? Jack B. Jack B. Yung mas madaling tandaan ng Barda. Barda! Barda! Diba? Oo. Sige. Kung nanood ka ng pelikulang Titanic, Jack! Jack! Anong sagot ni Jack doon sa babae? Anong pangalan? Si Kate Winslet. Si Kate. Ano ang tawag niya? Jack! Diba? Jack! Jack! Ano naman ang sabi ni Jack? Ang pangalan ng babae doon, si Beth. Hindi. Ayun, nasaan na? Pamunturuan. Si Beth. Baka mamaya. Beto. Sige. Sabihin mo yung pangalan ng sinabi mo. Dali. Jack! Sa yelo sila. Ganyan. Niyayelong dagat. Jack! Ano sasagot? Jack! Beth! Parang chismosa sa kapitbahay. Rose! Ayan Ayun, pero si Rose. Jack! Jack! Ikaw. Rose! Kasi di ba mamamatay na yung si Jack? Sobrang ginaw. Sobrang ginaw. Sabi niya, Beth. Beth. Pangalan niya. You know a woman's heart, di ba? Sabi ng matanda doon. It's like a deep ocean of secrets. Ayun! Okay, eto ang kwento. Si Barbie daw ay hindi matatanggap ng pamilya ni David Licauco dahil hindi raw tanggap ng Chinese family ang isang Pilipinang tulad ni Barbie. Alam mo, doon na kagad, hindi pa nga sila Hindi pa nga nililigawan. Oo, at wala pang bala. Kasi Kasi may paalala sila. 3 months after, saka kung may plano ka, pwede mo na ituloy. Yes, at nasa ano pa lang sila, getting to know you, getting to know you. Yung mga ganun pa lang sila. At saka, eto lang kahit ano pang klase ng pamilya, meron ang nag-iibigan. Ang puso pa rin ang maghahari. Di ba? Hindi pwedeng pigilan ng isang tao kung mahal niya talaga. Tatanggapin at tatanggapin ng pamilya. Dahil sila'y nagmamahalan. At saka huwag natin papangitin ng napakababait na mga yan. Imahe ng mga Licauco. Napakababait na mga yan. Kasi di ba mayroon talagang usapan yan sa mga Chinese na gano'n? Dati pa Hanggang yun. maaari. Hanggang maaari. Tuluyan mo yan, wala kami makuhang mana. Di ba? Parang Hanggang maaari. Ang gusto nila ay Chinese to Chinese. Ba't naman ang anak ko? Di ba? Purong-purong Chinese ang kanyang
karelasyon. Oo nga. Bakit naman tinanggap? At wala kaming narinig na ano man na pangmamaliit. Di ba? O itanong natin yan kay Doña Lily Chua kasi di ba? Pareho Chinese naman yan. sila ni Tito Henry na Hindi, Chinese, di ba? yung anak niya, yung mga anak Oo, niya. oo. Di ba parang pag Chinese, kailangan Chinese din yung mapangasawa. Kasi Palagay ko noong pa yung yun pa kultura yun, na ito. kasi sa simula sa kanila yung kasunduan, di ba? Sa kanila yun, yung kasunduan. Totoo yan. Oo, pero ngayon, hindi na ngayon, yung mga makabagong Chinese na, hindi na ngayon yan. Pero hanggat maaari daw. Hanggang maaari. Hanggat po pwede. Yun ang gagawin nila. Pero si Barbie at saka si David, abe kung talaga nagmamahalan, anong magagawa ng mga harang-harang dyan? Oo, paglalaban mo yun, nga. lalo na may mga pera na sila. Hindi, ganon. Oo. Ano lang si Barbie ang unang boyfriend niya, si Jack talaga, Oo, yun si lang Jack talaga. Roberto, So, ibig sabihin, Para pala tong Catherine at saka Ay, Daniel. oo. Si Daniel din ang unang boyfriend ni Catherine. Oo, tapos, Yung isa, mahigit sa dekada, ito naman 7 years. oo, at ganoon na rin ang nangyayari para may kumukontra na rin sa pamilya ngayon kasi parang nasaktan ang pamilya. At ang issue din ay tungkol sa pambababae. Di ba? Oo. Hinahanap ka raw ni Ava Mendez. Oo. Kasi daw sinasabi mo na siya ang dahilan ng third party. Ay, matutuwa si Aba Mendez kasi nababanggit yung pangalan niya. Ayun, tumawag, thank you daw, Wendy. Katatawag lang. Thank you, Wendell. Saka siya din naman na naglantad nun eh. Nakunan nung malasing si Jack Roberto, Dumi na, napaka-bilis. oo. At saka ang bilis magalaw sa aparato. Correct. Kaya sabi, Diba? ilayo mo sa akin yan, di ba? Ilayo mo sa akin yan. Sobra yan kapag kalasing. Oo, sabi niya, alibadbaran ako sa lalaki niya pag nakainom. Sabi ko, naku, naalibadbaran po, pangtuwa naman siya. Dahil nababanggit. Dahil nababanggit yung pangalan niya. Diba? Siguro habang nanonood si Aba, wow, thank you po. Nagagano ba yan? Thank you po. Nagchat-chat kayo. Thank you po. Ayan. Ano sa palagay mo ang magaganap dito sa hiwalayang ito? Nako, sabi nga ni Mamo, pinabasa ko yung Mamo. Sabi ni sabi? Mamo, kaya hindi pa nagsasalita, inaayos akong gumagawa ng paraan para. Kasi nag-uusap pa rin sila. Hindi Para naman sila magkaroon ng hindi naman sila magkagalit eh. Kundi nag-uusap pa rin sila. Hindi sila yung magkaaway na hindi nagkikiwan. Nag-uusap pa rin sila. Kaya Buti na iano nila ang pagkakaibigan, correct. Napahalagaan nila. Napahalagan nila. At saka kasi yung 7 years. Alam mo, hindi ka tapon-tapon ang 7 taon. Yun nga lang 2 taon eh. Talagang pinaghirapan nyo yun. Yung 7 taon pa kaya. Kaya lang di nila nalampasan yung 7-year itch na tinatawag. Napakahirap yan para sayang. Sabi ko nga, sana mabigyan ng pagkakataon pero pinipilit daw ayusin pero may kumukontra. Ayusin. Alam ko na. Hindi ko man sabihin ngayon at hindi ko man nailatag. Alam ko na. Kasi syempre, sino ba ang nakikisimpatya sa isang taong nasaktan ng kanyang pamilya? Ayan. Diba? Di parang sinabi ko na rin. Tumpak! Diba? Oo. Diba? Kaya, diba, Sabihan nga doon siya. lumalabas yun kung saan ka masaya. Kasi si Barbie, parang hindi pa buo ang loob na talagang totally. Pero sinasabihan daw siya ng pamilya na Pamilya. parang, ikaw, gusto mo ba? Kasi mauulit at mauulit ganyan ang kwento. Diba? Kaya tamang-tama, tugmang-tugma yung mga cryptic post nila, diba? Gusto ko masaya ka. Gusto ko Ganun. At saka yung hindi nila alam ko anong pinagdaanan mo sa taong ito. Oo. Pero nanatili ka matatag at hindi ka bumigay at kumalas. Ibig sabihin, pinaglaban talaga ni Barbie itong relasyon nila ni Jack Roberto, di ba? Kaya sa ginawa niyang yan, paano pa niya ipaglalaban ngayon sa pamilya ngayon niya? Ay, wala nako. na. Siguro, mainam din na natapos na itong seryeng Pulang Araw. Kasi paanong mag-e-eksena si Adelina at saka si Teresita pag kanya na break na pala yung kapatid niya saka yung kaharap niya. Oo. Di ba? Ang hirap, no? Alam mo talagang mapagbiro talaga ang tadhana. Totoo ka. At gumagawa ng paraan para talaga maiayos. At sana nga ay maging maayos. Yung hindi tanggap ng Chinese community, hindi na po yan talaga ngayon maaaring sabihin kung sino ang mahal at kung saan maligaya, doon siya. Ayan. Ganun lang yung kantahan mo. Sino? Si Barda. Si Barda at saka si
Jack B. Okay. Go. Di kakanta ko na lang sila ng Born free as you guide me. Mali. Born free as the grass. Mambabad sa... Hoy, mahiyag ka. Ay, mahiyag ka. Mahiyag ka. Mahiyag ka. Matt Monroe to. free. Born free as the wind Blows. blows. As free as the grass grows. Born free to follow your heart. Live free. And beauty surrounds you. Surrounds you. The world The world still stands stands you. It's time you look at the sky. Stay free. Pantapa. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ka ba yan? Sino ba yan? Ano ba yan? Halakak. Bakit nanandyan ko? Mas lalo kayong mahalak kasi sa pag-uusapan natin ngayon. Bakit? Totoo ha. Alam siguro. Kahala-halakak ba yan? Oo. Minsan lang siguro kayo makakarinig ng mga ganitong kwento. Ay, Oh, sige. anong bang kwento Kasi yan? may kwento kasi yung isang male personality. Kasi ang kwento ng isang male personality, ganito pala yun. Oo. Oo. Grabe naman pala yan. Sobra, no? Ano ba naman pinaggagawa niya? Ang bagal-bagal. Hindi pa pala. Wala pa. Okay, go. Ganito yun. Ang seryeng ganito. Kasi ito pala si male personality nito. Hindi siya mahilig sa isa. Ay, Kundi ang gusto niya dalawa o tatlo. Parang tatsulok. tatsulok. Oo. Sa pakikipagniig. O sa kipagniig sa... Pero hindi sa lalaki kasi male person, hindi, sa babae. Kasi may kilala tayo, mga male personality, na ang tatluhan, lalaki rin. Ay, naku, Diba? sa susunod na vlog yan ha. Ito siya, Ito babae. Babae ito. babae naman ang gusto niya. Siyempre, alam naman pagkatatlo kung ano ang ginagawa ng ibang babae doon. Pero ito na ang pinakamatindi nga kwento. Ano? Naku, pagkatapos nila makipagniig. Ay, Ano yun? matapos nila makipagniig. Ay. Naku, may kinikwento yung babae, yung mga babae, Na ano? na ayaw nila na ulitin. Ay, dahil, Kasi nga, taga-duty free daw yung male personality. hala. Oo, kaya parang... Ano ba nagaganap pag tatluhan? ano ba yung ano ba mga role ng tatlo? Ano yung Siyempre. role ng tatlo? Siyempre ganito yun. Pagkatulad dyan, yung male personality nakahiga. Ay, di ba? Nakahiga siya. Oh. Tapos pag nakahiga siya, At girl, unting, dumaos-dos. At laruin. Yung isang girl, nandun yun sa kanyang ano. Isang girl. Oh, yung isang girl. Nandun yun sa kanyang human kindness na. Human kindness. Tapos yung dalawa naman, nandun yun. Saan? Sa bundok. Ganon. Sa bundok Ay, ng tatlo susunod talaga. talaga. Grabe. Oo. Siyempre, ang gusto kasi ng male personality, yung nakahiga na lang siya. Tamadis. Oo, at pagkatapos, bahala na yung tatlong mamalansa sa kanya. Kamalan. Hindi siya nasusunog. Oo. Siyempre, yung tatlo yung palit-palitan yun ng posisyon. May nagwa-washing machine. May nagdadryer. May nagdadryer. Oo, ganun yun. Kakaloka. Pero at least babae kasama niya. Di ba may kilala tayo? Naku, yan ang aabangan Hindi mo nila. aakalain na ganun pala siya, no? Oo, kasi normal kasi yan, babae at saka lalaki. Oo. Mas nakakaano yung sa susunod. Oo. Ano yan? Ay nako, total din lang sinabi mo na tatlo ang gusto na kasama ng male personality na ito. Gaano ba siya katangkad? Gaano ba siya kakilala? At ano ba mga katangian niya? Naku, Clue! kilala itong male personality na ito. Oy, sino yan? Oo. Kasi di ba sabi nga natin, mas naka-antig ang itsura ng lalaki pag isa sang chinito. Korean. Oo, Ay. Korean looking siya. Oo, lalo na. Guwapo. Ang dami-dami singkitista.
O, bigyan mo naman kayo mas malapit-lapit. Yung malapit naman. Yung Basta- maiintindihan ng mga SNNers. Basta ang kanyang pangalan, ang pangalan niya pala. Oh. Nagkatugma din dun sa kinikwento ng 3 babae. Na, ano? Na duty free siya nakatira. Oo. alam mo, ang hina-hina ito. Ang dali-dali eh. Para ka pumayat, anong dapat mong gawin? Ay, di syempre. Mag-on yung ganun ko. Binigay ko na eh. Eto na yung kutsara. Isinasalaksak ko na nga sa bibig mo. Para ka pumayat, ano dapat mong gawin bukod sa pag-exercise? Di syempre, huwag ka kumain ng Ano ang marami. tawag doon? Anong tawag Anong doon? tawag doon sa hindi pagkain ng marami? Ay, syempre, para ayaw mo kasi lumaki yung katawan mo. Kaya, kunti lang kakainin mo. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Ang tawag doon eh. Letter D ang umpisa. Kaso lang, hindi kayo mahulaan nila yun. Sige na. Letter D ang umpisa. Basta kayo, pag gusto mong pumayat, mag-diet kayo. Ayun! Kaya sabi niya, Coke! Tayo pala ang syunga. Diba? Yun. Kaya pala. Nako, mga kapwa SNNers, sigurado yan. Click, 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 click. Ayan, meron na naman kayong G. Group chat. Oo, yan na sila. Ayan na, ano yan? Sinabi na, sinabi na talaga. At tumpak, takupak ang inyong hula. Naman. Nako naman, at lagi po naman namin tanong, nasaan ba kami kung wala kayo? Wala talaga kaming pupuntahan. Maraming salamat po sa inyong tiwala, pagmamahal at pagsuporta. Siyempre pa, maraming salamat sa iyo, Romel Chica. Oo, kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakasama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. At ikaw naman. Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Isinen. At ang lagi kong sinasabi sa inyo na, please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na ito yung aming official TikTok. Humihila pa, di pa sure. Wala na may battery. Mag-ingat po tayong lahat mga kachika dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng buong mundo. Hanggang sa susunod na sultada po ng ating programa, inyo po ito at ito ang Showbiz Now! Umbrella. Kaya yun. Makakanta lang.